Sa edad na 65 ay marami pa sanang papasuking negosyo si Aling Letty. Pero tama na daw, kontento na siya. Looking back di mo nga may bahay akong malaki, may golf course kami, may mall kami. Yung, kahit saan ako naroon ngayon, ang respeto nararamdaman ko. Kung titignan mo yun nung araw, sinisigaw-sigawan ako. Yung mga sumisigaw sa akin, nagtatrabaho sa akin ngayon. Sa pagbabalik ng people, ang lalaking nasa likod ng pinakamatagumpay na fast food chain ng bansa. Sometimes we walk instead of taking rides. We have to walk home. And then we don't have new shoes or not much, ano. Bentahin na ng fast food chain na Jollibee ang Pinoy na lasa ng pagkain dito. Pero alam ba ninyo na ang nakahuli ng lasang Pinoy, isang purong Chinese? Ang kwento ng World Entrepreneur of the Year na si Tony Tan Cakyo. Money, 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 must be money in a rich man's world. Aakalain mong pangkaraniwan lang siyang customer ng Jollibee. Pero di service crew, kundi manager ang kumuha ng order niya. Hi. Yun ang di ba? Order lang kami. Hi, I'm Sis. Yeah, feature namin si Miss Good afternoon. Kaya we want you to eat. Can you take our order sandali? Yes, sir. Para sa inyo, sir. I can have the champ. Wala, Chicken Joy would be Isang nice. palabok, Chicken Joy. Sila naman. Umupo at naghintay sa pagdating ng kanyang pagkain. Pero hindi ordinaryong customer si Tony Tan Cakyo. Siya lang naman ang may-ari ng Jollibee. Ito raw ang paborito niya sa lahat ng pagkain ng Jollibee, ang Champ Hamburger. Malasa. Malasa. Kaya we were brought up in that environment. Bahagi na ng buhay ng Pinoy ang Jollibee. May biro pa ngang ang salitang Jollibee, ang pangatlong salitang natututunan ng mga bata kasunod ng mama at papa. Papa ay Jollibee. Gaya ng kanilang ad, Pinoy na Pinoy daw kasi ang timpla nito. Pero hindi Pinoy, kundi pure Chinese ang nakahuli ng lasang Pinoy. Mula sa China ang pamilya ni Tony. Pangatlo siya sa 7 magkakapatid. Dahil sa kahirapan ng buhay sa China noon, nag-migrate ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas para mamuhay. Hindi daw mayaman ang kanilang pamilya. Isang chef sa isang templo ang kanyang ama, kaya't naranasan ni Tony Tan Cakyo ang mahirap na buhay. Sometimes we walk instead of taking rides. We have to walk home. And then we don't have new shoes or not much, ano. Naglakas loob ang kanyang tatay na magtayo ng restaurant at silang magkakapatid ang naging service crew. Dito unang nakita ni Tony kung paano mag-manage ng isang restaurant. We were asked to clean the table. We were asked to serve water, serve ice, whatever a child can do. And I think we learned a lot from Nang magtapos si Tony sa kursong engineering, nagtayo siya ng sariling ice cream parlor. Pero noong 1978, nang mag-umpisa silang mag-serve ng sandwiches, pinilahan ito ng customer, kaya't nag-isip si Tony ng mas magandang ideya. After a certain time, napansin namin, people are lining up for hamburgers. Hindi na kinakain yung ice cream. Kinakain pa rin, but more lining up for burgers. And we say, yeah, maybe we should change our position now. From ice cream now, change it to a hamburger house. At saan nga ba niya nakuha ang pangalang Jollibee? Jolly para daw masaya, at ang B, He decided to use the bee as a symbol for everybody. Why? Kasi the bee is very busy and it's hopping around. And while being busy, it's producing honey, which is sweet things for life. patuloy na naging abala ang Jollibee sa loob ng 25 taon. Pero sa tagumpay ng kanyang kumpanya, isa lamang ang sikreto ni Tony Tan Cakyo. Our mind was really more on, are we satisfying the customers? What do they need? And then how do we take care of our employees? Kasi
this business is really people's, you have to pay attention to people. Therefore, how is our employees? Are they having fun? Are they growing with us? Dito sa Jollibee Plaza sa Ortigas nag-oopisina si Tony. Isa raw mabait at maunawaing boss si Tony, sabi ng kanyang mga tauhan. At nakakagulat isiping para sa isang milyonaryong si Tony, mayroong mas importante kaysa sa mga material na bagay. Material things, ang enjoyment mo, short-lived lang eh. Maybe the time you are trying to buy, you're so happy. But once nakuha mo na yun, it's not there eh. I think, Parang you can accumulate so much. I think a real happiness to any person, any level, I think is achievement. If you do something. Nitong nakaraang Marso, itinanghal si Tony Tan Caktiong bilang 2004 World Entrepreneur of the Year ng US accounting firm Ernst & Young. Isang pagkilala sa tagumpay ng isang Chinese na piniling maging Pinoy at may pusong Pinoy. We were shocked na tayo palang nanalo. And when it was announced, but still first thought came back na it's really the people here that supported us. Kukunti lang ang nakakaalam na pag-aari din ni Tony ang Greenwich at Chowking. Pero syempre, Jollibee pa rin ang pinakapaborito ni Tony. Bakit nga ba hindi? Si Jollibee daw kasi ang sumasalamin sa katauhan ni Tony. Matagumpay, masipag at masayahin. Sometimes businessmen tends to go after money. Actually, if you go after your customers, you take care of them well. This is an end result eh. Darating na lang yun eh, without you even asking for it. Nasa krisis na ang bansa. Halos wala ng pag-asa ang mga tao. Pero pinatunayan sa atin ni na Francisco Colayco, Letty Uy at Tony Tan Caktiong na may paraan para makaahon sa kahirapan. Kung tutuusin, iisa ang aral mula sa kanilang kwento. Hindi kailangang magpaalipin sa pera dahil nasa tao kung paano pa iikutin ang anumang halagang hawak niya. Ako po si Ces Orenia Drilon at ito ang People. Bago kami tuluyang magpaalam, iiwan muli namin sa inyo ang mga tips ni Francisco Colayco kung paano yumaman. Magandang gabi. Halimbawa, nag-invest ka ng treasury bond, say 100,000 pesos. Nangako sa iyo ng 12% o 11.7% a year, payable quarterly. Yan kahit na nung mangyari, babayaran sa iyo. Dahil gobyerno magbabayad niya, magpiprint lang ng pera ang gobyerno. Isa lang naman ang ating rule dyan eh. Dapat yung pag maglalabas tayo ng pera, maliwanag dapat sa isip natin kung anong babalik sa atin. Eh sa ngayon, the last 2 years, ang dami-dami nagsara. Yung mga dating nasa mataas na posisyon, biglang natanggal sa trabaho dahil nagsara kumpanya. Pagbalik sa bahay, ang ganda ng bahay, ang ganda ng kotse, ang ganda rin ng utang. Kumita lang ng 600 a day, 500 a day, 1,000 a day. Doon mag-umpisa. Magro-roll yan eh. Huwag agad yung, ay, kung hindi 100,000 a day, ayoko. Ay, hindi mo abutin yun. Know how much you're worth today. Know how much you should be worth 10 years from now, 20 years from now. Yan ang giya mo. Gamitin mo yung compound interest. Have the discipline to buy, to spend only for your needs with your active income. And what you pay yourself, you invest, palaguin mo. Generate passive income. Over time, patok. Ang unang suggestion ko dyan is, sabi nga natin, i-awas mo agad yung 20% sa kinikita mo. That's paying yourself. Don't pay to others. Pay to yourself. Edi 2,000. Tatabi mo yun. At kakalimutan mo yun. Kalahati nun lalagay mo sa cash reserve para lumago. Instruments like treasury bills, time deposit. Basta't kikita higher than inflation. If I give you an offer, I pay you 1,000 pesos a day or 30,000 pesos after 30 days.
against paying you 1 centavo pero dodoble siya every day for 30 days. Ano ang pipiliin mo? Yung 1 centavo doubling every day. 1, nagiging 2, nagiging 4, nagiging 8. Pagdating ng 30 days, 10 million na higit yun. Why? Because of the power of compounding. Sigarilyo, 50 pesos a day, gagastusin mo dyan. Kung yung 50 pesos a day for 40 years, sabi mo, at invest mo at 10% a year, that's 10 million.